Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang pahayag Pangulong Rodrigo Roa Duterte through its party, yung PDP Laban. Nagsalita na po ang partido ni Pangulong Duterte tungkol sa gaganaping rally ngayong araw sa 13 locations all over the country. Ito po sa GMA News Online, title sa article is PDP Laban, INC Rally Chance to Remind Leaders to Shun Partisan Politics. So, PDP, Pilipino Lakas ng Bayan, PDP Laban, over the weekend expressed its support for the Iglesia ni Cristo rally on Monday ngayon that seeks to oppose the impeachment of VP Sara. In a statement released Sunday, the party chaired by Duterte's father, former President Rodrigo Roa Duterte, called on the public to join the rally. Yon, ang maganda. And express their support for the cause. So, nananawagan po si Pangulong Duterte, ang PDP Laban, na sa mga Pilipino na mag-attend sa rally sa araw na ito. So ito yung kanilang exact statement. We echo the call of the Iglesia ni Cristo and all peace-loving Filipinos for peace and unity, and ask everyone to demonstrate their sense of patriotism amid these challenging times when dark forces are out to divide us and to serve their selfish and political interest. Mabigat. Sino kaya yung mga dark forces, mga puwersa ng kadiliman na gustong paghati-hatiin, wasakin ang pagkakaisa ng sambayanang Pilipino? Kayo na lang mag-husga nun. Sabi pa, we see the Iglesia ni Cristo National Peace Rally as an opportunity to remind the country's current leaders to prioritize the welfare and interest of the masses, shun partisan political interest, and to foster unity among all Filipinos regardless of religion, gender, age, or political belief. So, again, klaruhin natin, ang rally ng Iglesia is tugon sa panawagan ng Pangulong Marcos Jr. na huwag ituloy ang impeachment dahil hindi nakakatulong ni isamang pamilyang Pilipino. And I totally agree. I hope na sincero ang Pangulong Marcos Jr. sa kanyang panawagan. Baka naman nananawagan lang siya kasi nakikita niya na hindi magtatagumpay ang impeachment trial ni VP Sara sa Senado. Sa ngayon, baka inunahan na lang niya para papogi points ba na tingnan nyo, dahil sa panawagan ko, hindi natuloy ang impeachment. So, pasalamat kayo sa akin. Something like that. I hope sincero ang Pangulo sa panawagan. Kasi tama yung kanyang pananaw na walang maitutulong ang rally na ito sa sambayanang Pilipino. Pabor lang ang impeachment sa mga may ambisyon sa politika. Especially sa 2028. Kasi ang pinakamalakas talagang kandidato na posibleng manalong presidente kung tatakbo siya, walang iba kundi si VP Inday Sara. So, sa mga nag-aambisyon na magpresidente sa 2028, dapat ngayon pa lang tanggalin mo na si VP Sara through impeachment para disqualified na siyang tatakbo sa 2028. Ganun lang yung kasimple. So, ito na yung sinasabi na selfish political interest. So, reminder itong Iglesia ni Cristo rally sa mga nag-aambisyon sa politika. Okay? So,
Sa ngayon, it appears na maraming nakikinig sa mensahe ng Iglesia ni Cristo. I believe na ang Iglesia ni Cristo is para lang talaga sa kapayapaan. O, hindi ako member ng Iglesia ni Cristo, but saludo ako sa religious organization na ito dahil, una, ang kanilang mga miyembro, halos, hindi naman lahat 99.9% are law-abiding citizens. Hindi ka pwedeng magtagal na member ka ng Iglesia ni Cristo kung salawa yun o yung hindi ka mabuting citizen kasi ititiwalag ka. So, ang mga active na Iglesia ni Cristo are law-abiding citizens, God-fearing people. So, yun. Tapos, may pagkakaisa. Bibihira yung ganitong religious denomination na may pagkakaisa. At dahil sa pagkakaisa nila yan, nagiging political factor pagdating sa eleksyon. Election year ngayon, 2025. Ikaw, kongresista ka, pipirma ka ngayon, i-endorse mo ang impeachment ni VP Sara. Ano sa tingin mo? I-endorse ka ba ng iglesia? Most likely, hindi. Itong pagrally na ito ng iglesia na we want peace, we want unity. Huwag ituloy ang impeachment ni VP Sara dahil yan ang kagustuhan ng Pangulo. As simple as that. Tapos, i-endorse mo pa? Nako, sa tingin ko, ang sino mang kongresista na magpirma sa endorsement, impeachment ni VP Sara para iakyat sa Senado, babantayan ng iglesia at most likely hindi makakakuha ng boto ngayong 2025 midterm election. Yan ang akin lang, analysis ko lang yan. Kaya, up to now, 6 pa lang ang nakapirma na kongresista sa resolution endorsing the impeachment complaint. So, sana nga, malalaman natin bukas makalawa, ano ang mangyayari sa impeachment complaint. Dahil meron pa daw pang-apat Hinihintay pa yung pang-apat. Sa ngayon, hindi pa umuusad ang 3 impeachment complaint. Nandun pa rin sa opisina ng House Secretary General. Kaya, aborido na ang Makabayan Black. Magsasagawa rin sila ng kanilang rally. 4 na rallies. Tatapatan nila itong peace rally ng iglesia at sa mga rally na ito ng Makabayan Black, makakaliwa, mag-gather sila ng signatures na hoping makagather sila ng marami. Ito millions kaya. Para kung may million signature sila, yun na yung ipantapat nila sa Iglesia ni Cristo. Na para siguro i-pressure din ang mga kongresista na ito, mga taong pumirma, gusto ng mga taong ito na matuloy ang impeachment. Pag hindi nyo endorse ang impeachment, hindi kayo bubutuhan. So, ang mga kongresista mamimili ngayon, titimbangin nila saan sila tatalima, sa iglesia o dito sa Makabayan Black. Yan ang nakikita kong labanan ngayon. So, napaka-importante po itong Iglesia ni Cristo Rally. Okay, so, ulitin ko, the rally is set to be held in 13 areas across the country. Sa ngayon, ang mga tao nandyan na. Yung kapatid ng kaibigan ko, again, shout out kay Chris Torres. May kapatid siya sa Baguio. Yung kapatid ni Chris, Iglesia ni Cristo, kahapon pa lang nagbiyahe na sila papuntang Bigan, Ilocos Sur para mag-attend sa rally. So, ang matandaanan ko lang na venue ng rally Bigan, Ilocos Sur. That's Region 1. Sa Region 2, somewhere in Isabela. Region 3, 4A, 4B, and NCR sa Quirino Grandstand. Palawan, separate rally dyan sa Palawan. And then Cebu, 5. Ormoc,
anim. Sa Mindanao, Cagayan de Oro, Butuan, Zamboanga, Davao, I think nakalimutan ko ng iba. Basta 13, ano. So, sa Luneta Grandstand lang estimated, sinasabi ng iba 1 million. Kailang sa tingin ko sobra pa 1 million kasi hindi lang Iglesia ni Cristo ang mag-attend. It's open for everybody. Yung KOJC nag-announce na susuportahan nila. So, joint forces na, malalaking grupo, KOJC and Iglesia plus ang mga millions of Filipinos na gusto talaga ng kapayapaan, na gusto nila hindi matuloy ang impeachment. Kaya tingin ko another world record breaking history na naman ito na rally. Pang Guinness World Book of Records na naman ito. So, excited na po tayo anong mangyari sa rally ngayong araw na ito.